Mahilig ka ba sa gulay pero nauubusan pa din sa isip kung ano ang lulutuin? Try mo ito, simple lang ordinaryo pero may twist. As usual, madalas naman nating ginagawa ang mag-isa ng bawang at sibuyas. Kung mabango kang mag-isa nito, sabi nga daw mabait kang manugang. Pero naisip ko lang, meron bang mabahong mag-isa? Bukod sa bawang at sibuyas, lagyan ito ng kamatis tapos huwag tatantanan hanggat hindi nalalamog. Isinunod ko dito ang giniling na baboy. Kahit konti lang nito ay tiyak ng malasa. Ako lang ba na mas bet ko talagang ipangsahog ang giniling na karne ng baboy kaysa sa bite-size na pork? Tapos tinimplehan ko ito ng patis. Maaari ko yung gumamit ng iba pang condiments o pampalasa pero ako sinimplehan ko lang sa patis. And speaking of patis, naaalala ko nung minsang magbakasyon ako sa province ni Mister sa Davao yun at gusto ko sanang magluto. Grabe, hirap na hirap ako maghanap ng patis doon. Inutusan ko pa yung pamangkin ni Mister na bumili sa tindahan. Ginalugad na yata niya lahat ng tindahan sa baryo nila pero walang patis. Aba, hindi ko naman kasi alam na hindi pala sila nagpapatis doon. Kaya pala nung mag-asawa kami ni Mister, ayaw niya sa patis na babahuan siya, amoy ano daw. Basta. Pero ngayon, lagi na din siyang gumagamit nito sa pagluluto. Kayo ba, nangyari na din ba sa inyo yun? Nasa ibang lugar kayo pero wala pala sila nung nakasanayan ninyong ginagamit? Share nyo naman yan. Nung maluto na ang giniling, inilagay ko na ang diced sayote. Hinalo ko itong mabuti hanggang magsama-sama ang giniling at sayote. Ang pinantimpla ko naman sa ngayon ay itong asin, paminta at oyster sauce. Mahilig din ako sa oyster sauce kasi ito na yung pampa-umami taste ko. Madalang akong gumamit ng betchin at iba pang umami seasonings depende sa niluluto. Pero syempre, kayo choice nyo yon. You are free to include kung ano mong preferred spices ninyo. Nilagyan ko na nga pala ito ng tubig at isi-simmer lang saglit. Mas mainam gumamit ng hot water para mabilis kumulo. Tapos ito na nga ang sinasabi kong twist. Bumili kasi ako ng mani sa tindahan, yung tig-pipiso. Dinurog ko lang ng konti at inihalo dito. Ito ay para magka-texture habang kumakain. Hinalo ko na din ang dahon ng malunggay. Alam nyo naman kung gaano kasustansya ang malunggay. O as usual, i-partner ito sa mga prito-prito ninyo. Follow this page na for more masustansya ngunit murang ulam.